Ka-Express, buong Gilas community ginulat ng latest report tungkol kay Kai Sotto. Ayon sa lumalabas na impormasyon, inaasang hindi makakasama si Kai sa February 16 start ng Gilas training camp. Pero malinaw, wala pang kumpirmasyon na hindi siya maglalaro sa mismong second window. So ibig sabihin, bukas pa ang lahat ng possibility at dito pumapasok ang tatlong senaryo na pinag-uusapan ngayon sa loob at labas ng Gilas camp. Scenario 1, late join ni Kai sa training camp. Hindi siya maglalaro kontra New Zealand pero tuloy-tuloy ang training niya kasama ang team hanggang March 1 laban sa Australia. Sa senaryong ito, may malaking advantage si Kai dahil familiar siya sa sistema, kilala na niya ang coaching staff at halos kabisado na ang mga kakampi. Mas mahaba ang oras niya para mag-adjust, mag-kondisyon at maghanda para sa mas malaking laban kontra Australia. Scenario 2, pinaka-agresibo, maglalaro si Kai sa parehong games kahit kulang ang training. High risk, high reward. Kahit hindi ideal ang preparasyon, alam ng Gilas staff na iba ang impact ni Kai sa loob, lalo na sa depensa, rim protection at rebounding. Dito papasok ang tiwala ng coaches sa basketball IQ at experience ni Kai sa international play. Scenario 3, active si Kai, kasama sa roster, pero upo lang sa bench at hindi gagamitin. Insurance move ito, presence, leadership at emergency option kung kakailanganin, habang inaalagaan ang kanyang kondisyon. Well, sa ngayon, malinaw ang isang bagay, hindi pa sarado ang pinto para kay Kai. Ang tanong na lang, alin sa tatlong senaryong ito ang pipiliin ng Gilas at gaano kalaki ang magiging epekto nito laban sa New Zealand at Australia? Ang sagot, malalaman natin sa mga susunod na araw. Mainit ang usapan ngayon sa loob ng Gilas bubble matapos lumabas ang ulat na posibleng hindi makasama si Kai sa February 16 opening ng national team training camp para sa second FIBA window. Pero mahalagang linawin agad, wala pang official na kumpirmasyon mula sa SBP o sa coaching staff na hindi siya maglalaro laban sa New Zealand at Australia. Kaya sa ngayon, bukas pa rin ang lahat ng options. Sa punto na ito, ang pinaka-realistic na tinitingnan ng Gilas Insiders ay ang Scenario 1, late arrival ni Kai sa training camp. So ibig sabihin, maaring hindi siya umabot sa full preparation para sa New Zealand game, pero tuloy ang integrasyon niya sa sistema hanggang sa mas malaking showdown kontra Australia sa March 1. Sa basketball logic, may sense ito, lalo na't galing si Kai sa injury at kailangan ng maingat na load management. Hindi rin ito bago para kay Kai. Sa mga nakaraang Gilas windows, ilang beses na siyang pumasok ng late, pero mabilis na ka-adjust dahil kabisado na niya ang sistema. Matagal na siyang bahagi ng core group. Kilala na niya ang galaw ni Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos at ang mga bagong rotation ng coaching staff. Hindi na siya new piece, kundi isang perasong ibinabalik sa puzzle. Malaking konsiderasyon ang health at long-term availability ni Kai. Hindi priority ang isang laro kung kapalit nito ay high risk ng re-injury. Kaya kung hindi siya maglalaro kontra New Zealand, hindi ibig sabihin nun na tinanggal siya sa plano. Posibleng mas iniingatan lang si Kai para sa mas physical at mas tactical na laban kontra Australia. Para sa Gilas, ang laban kontra New Zealand ay mahalaga, pero ang mas malaking picture ay kung paano magiging competitive ang team sa buong window. At sa ngayon, malinaw, kahit wala pa si Kai sa unang araw ng training, hindi pa sarado ang pinto para sa kanyang pagbabalik at aktual na paglalaro. Habang walang official na announcement, nananatiling 50-50 ang situation, ang sigurado lang, nasa plano pa rin si Kai at anumang desisyon ay ibabase sa readiness, hindi sa pressure ng ingay sa labas. At tayo dito sa Express Info, tuloy ang ating pagbabantay. Habang patuloy ang haka-haka sa status ni Kai, lumilinaw rin ang dalawa pang ibang senaryo na seryosong pinag-aaralan ng Gilas coaching staff para sa second FIBA window at dito pumapasok ang mas delikado, mas exciting na mga possibilities. Scenario 1, lalaro si Kai sa parehong games kahit kulang sa training. Sa papel, ito ang pinaka-risky pero pinaka-agresibong option. So ibig sabihin, limitado ang reps niya sa system
pero ibinabato agad siya sa actual game situation. Bakit posible ito? Dahil si Kai ay hindi na experimental piece. Alam na ng staff kung ano ang kaya at hindi niya kaya. Kahit kulang sa full camp, ang mere presence niya sa loob, rim protection, rebounding, vertical spacing, ay agad nagbabago sa dynamics ng kalaban, lalo na kontra New Zealand na kilala sa physical bigs. Pero malinaw rin ang trade-off, chemistry at timing. Kahit kabisado ni Kai ang sistema, iba pa rin ang conditioning at game rhythm kapag galing sa injury at kulang sa full speed practices. Kaya kung pipiliin ito ng Gilas, siguradong may minutes restriction at situational usage lang. Scenario 2, present si Kai pero hindi maglalaro. Ito ang pinaka-conservative approach. Kasama siya sa bench, nasa loob ng team environment, tumutulong sa practices at film sessions pero hindi isinasalang sa actual games. Sa ganitong setup, napapanatili ang continuity ng sistema habang hinahanda siya para sa susunod na window o mas mahalagang torneo. Well, sa lahat ng senaryong ito, iisa ang malinaw. Hindi tinatanggal si Kai sa plano ng Gilas. Ang tanong ay hindi kung kasama siya, kundi kailan at paano siya gagamitin. Para sa coaching staff, ang desisyon ay hindi emotional. Ito ay medical, tactical at long-term. Para sa mga fans, ang mensahe ay simple. Hanggat walang official na balita, bukas pa rin ang laban. At dito sa Express Info, malinaw ang framing natin. Sigurado si Kai kontra Australia? Well, posible. 50-50 kontra New Zealand? Oo, pero ang mas mahalaga, ang Gilas ay nagdidesisyon hindi para sa isang gabi, kundi para sa buong kampanya. At sa chessboard na ito, si Kai ay nananatiling key piece, hindi pawn. Well, sa dulo ng lahat ng usapan, malinaw na hindi simpleng maglalaro ba o hindi ang tanong pagdating kay Kai. Mas malalim ang pinanggagalingan ng desisyon ng Gilas. Ito ay tungkol sa timing, kalusugan at mas malaking layunin ng ating national team. Sa second FIBA window, bawat galaw ay kailangang kalkulado, lalo na't magkakasunod ang mabibigat na laban kontra New Zealand at Australia. Kung titingnan ang tatlong senaryo, isa ang common ground. Hindi nawawala si Kai sa plano. Kahit late siya dumating sa training camp, kahit limitado ang reps, o kahit bench role muna, malinaw na bahagi pa rin siya sa long-term vision ng Gilas. At yan ang mahalagang punto na dapat maintindihan ng mga fans. Ang national team ay hindi nagdidesisyon base sa hype, kundi sa sustainability. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.